Ay. So, bumalik tayo doon sa ating kung saan tayo dito. Ang Ashura ayon sa history. Sa hadith na sinabi ni Abbas radiyallahu anhuma, kanyang sinabi, nang dumating ang Propeta sallallahu alaihi wasallam sa Madina, kanyang natagpuan ng mga ahlul kitab, people of the books, ang mga Hudyo. Tasuno yung mga Ashura. Pinag-ayunuhan nila yung araw ng Ashura. Pakal, mahal, kanyang tinanong ang mga Hudyo, ano ba ito? Kalo, sabi ng mga Hudyo, hada yawmun salih. Ito yung pinakamainam na araw, pinakamabuting araw. Hada yawmun najjallahu bani Israel. Sapagkat ito yung araw na niligtas ni Allah ang mga angkan ng Israelitas. Min aduwihim, wala sa kanilang away na si Fir'aun. Fasamahu Musa, kung kaya ito ay pinag-ayunuhan ng kanilang propeta na si Musa a.s. Qal, sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, Fa'ana ahakku bi Musa. Kung gayon, ako ang higit na may karapatan at may karapatan pinakamalapit kay Musa kaysa sa inyo. Pasamahu, kung kaya ito ay pinag-ayunuhan ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Wa amara bisiyamihi, at ipinag-utos niya sa kanyang mga kasamahan o mga sahaba ang pag-aayuno ito. Doon sa salita o doon sa sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, Yawm Salih, sa isang riwaya, hala yawmun azim, ito yung pinakadakilang araw. Anjallahu fihi Musa, na niligtas ng Allah subhanahu wa ta'ala si Musa wa qawmah at ang kanyang mga nasyon, wa gharraqa Fir'aun, at nilunod niya si Fir'aun. Alam niyo yung Fir'aun? Ang Fir'aun ay isang pangalan na trono o kaya pangalan ng makapangyarihan. Hari. Sabihin natin, halimbawa, ang hari, ang tawag sa hari ng Egypt, Fir'aun. Ang tawag sa hari ng Rome ay Caesar in Arabic. Sa atin, meron tayong sultan, di ba? Sa atin, sa mga lugar natin, tradition ba ng mga tawag natin sa mga leader. So sa Egypt, ang hari nila, ang tawag nila, Fir'aun. So napakarami yung Fir'aun. Yung time ni Musa, ang Fir'aun doon, kafir. Sobra yung higpit nito sa yung kasalanan nito. No? So, yun yung nilunod ni Allah subhanahu wa ta'ala ang Fir'aun sa kasalukuyan na pamumuno sa panahon ni Musa a.s. Sa isang riwaya ni Imam Bukhari, wa nahnu nasumuhu ta'liman lah. Kung kaya sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, tayo ay nag-aayuno bilang pagdadakila sa araw na ito. Sa ulat ni Imam Ahmad, kanyang sinabi, wa huwa al-yawm alladhi istawat fihi as-safina 'ala al-judi fasamahu Nuhun shukra. Hindi lang yan nagtatapos. Sabi ni Imam Ahmad, bilang karagdagan, kaalaman sa atin, additional ito na information, ito rin yung araw na kung saan ay naligtas at yung safina, yun yung barko ni Noah a.s. ay umaibabaw doon sa bundok na Judi. Kung kaya pati si Noah, so, tingnan nyo, mula pa sa ancient na mga times, Noah, mas nauna pa kay Musa a.s. alam na niya ito. Na nangyari ito sa kanya, kung kaya pinag-ayunuhan din ito rin sa bilang pagpapasalamat niya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ngayon, isama rin natin. Ang pag-ayuno ng Ashura bilang Samaria ay dumaan sa 4 na antas. O sabihin natin mayroon itong pagbabalik natin sa history. Unang antas, Asrul Jahiliyyah, pre-Islamic period. Bago pa ang pagka-propeta ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, ang mga Quraysh na mga kuffar, mga non-believers, alam na nila na ito yung araw na dinadakila ng mga ninuno nila.
Mula na sa mga ahlul kitab, pati na rin sa mga nauna pang mga revelasyon na ipinahayag kay Abraham at sa mga sasafar ng mga iba pang mga propeta. So, unang panahon, Asrul Jahiliyah. Nag-aayuno na ang mga ang mga kufar. Subalit ang Propeta sallallahu alaihi wasallam hindi nakarating sa kanyang kaalaman. Ano yung dahilan? Bakit sila nag-aayon? Kaya kung siya ay nag-hijra sa Madina at alam niya ng mga ahlul kitab, mga people of the books, ang mga Hudyo, binabaan din sila ng kasulatan. Kaya maaalam sila. Nasa kanila yung mga rabbi, yung may mga kaalaman sa kasulatan, mga divine scriptures, yung mga nauna. Kaya tinanong niya yung mga Hudyo, ano ba yung wisdom? Ano yung dahilan? Kaya sagot ng mga Hudyo, ito yung araw na niligtas niya ni Allah subhanahu wa ta'ala, si Musa alayhi salam na kanilang propeta at ang mga Bani Israel. So doon nalaman niya. So pagdating niya sa Madina, ikalawang antas ay sumunod siya sa pag-aayuno dahil sabi niya, ako ang pinaka may karapatan sa inyo kaysa sa inyo kay Propeta Musa alayhi salam. Siyempre, ayon sa hadith, ang mga propeta ay magkakapatid sa ama, magkakaiba ng ina. Yun yung pagkakasabi sa hadith. Ano ibig sabihin nun? Iisa lang ang kanila? Minsan, mula sa panahon ni Noah, Abraham, Musa, Isa, Propeta Muhammad sallallahu iisa lang ang kanilang mensahe. Ani abudullaha wa taquhu wa ati'un. Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an ya'budullaha wajtanibun. Lahat ng mga propeta ito lang ang kanilang pangaral. Kilalanin, sambahin ang nag-iisang Diyos at huwag siyang ipagtambal at sumunod sa aking pamamaraan. Dumating ang mga propeta upang sila an ya'budullah, upang sila manumbalik sa pagsamba sa nag-iisang Diyos na si Allah. Wajtanibun tagut. Ang tagut, ito yung mga Diyos-Diyosan, kabilang rito sa mga tagot ay ang mga Diyos-Diyosan upang sila ay lumayo mula sa mga tagot. So ito lang yung mga pinaka-mission ng mga propeta, kaya sila ay magkakapatid kung tawagin. Kaya sabi ni Propeta Muhammad, ako ang pinaka may karapatan sa inyo kaysa sa inyo kay Propeta Musa alayhi salam. Okay, so pangalawang stage yun. That time, sa pagpunta ni Propeta sallallahu paghijra niya ng Madina, pinag-ayunuan niya ito. Sa pangatlong level ng antas, inobligahan niya ang lahat ng kanyang mga tagasunod. Meaning, fardu ayn ang pag-aayuno ng araw ng Ashura at yung 3 araw sa bawat buwan. Okay. Sa ikatlong antas, dumating ngayon yung on the following year, ika-second year ng Hijra, bumaba ang revelasyon ni Allah subhanahu wa ta'ala na pagsasaobliga ng pag-aayuno sa buwan ng Ramadan. Yun yung ayah na kutiba alaykumus siyam. Doon ibinaba. Kung kaya naging mansukh, abrogated na yung pag-aayuno bilang wajib sa pag-aayuno ng Ashura at yung 3 araw. Ano ang kapalit? Yung buong buwan ng Ramadan. So nasa ikatlong antas, ginawa ni Allah yung pagiging obligado ng pag-aayuno doon sa Ashura at yung 3 araw, naging mansukh, abrogated, ipinaling ni Allah ang buwan ng Ramadan. Yun yung ikatlong antas. At sa ika-4 na antas, sabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, kung ako'y nabubuhay pa sa kasunod na taon bilang kasalungat o pagsasalungat sa mga nakaugalian ng mga Hudyo, gagawin kong pati na rin ang ika-9 na araw tinatawag na Tasu'a ng Muharram para maiba ang sunnah ng Musliman ng Propeta sallallahu alaihi wasallam sa sunnah ng mga Hudyo na doon lang sila nag-aayuno sa ika-10 araw, ginawa niya
dati na rin yung ikasyam na araw. Subalit, unfortunately, hindi nakarating o hindi nabubuhay ang Propeta sallallahu alaihi wasallam sa kasunod na taon, kung kaya nanatili ang kanyang pag-uutos, ang kanyang salita na tayo ay ini-encourage na mag-ayuno sa araw ng ikasyam bago natin pag-ayunuan yung araw ng ikasampu kung tawagin ni Ashura ng Muhammad. Ulitin natin, 4 na level na pinangyarihan ng pag-ayuno. Una, Asrul Jahiliyah, ang lahat ng mga naniniwala sa mga aklat na mga nauna, alam nila na ito ay kanilang dinadakila at kanilang aid para sa mga ahlul kitab. Aid nila yung Ashura. Nagdiriwang sila kasi araw ito ng kaligtasan ni Musa ng kanyang kaum ng Bani Israel. So nagdiriwang sila. Pangalawa, nang dumating ang Propeta sallallahu alaihi wasallam, naghijra siya, sumunod siya sa kanila. Pangatlo, pinalitan ito ni Allah subhanahu wa ta'ala ng buwan ng Ramadan, yung pagsasaobliga ng pag-aayuno sa Ashura at yung 3 araw sa bawat isang buwan. Then pang-apat, ginawa niyang sunna bilang pagsasanumat sa kanilang sunna ng mga ahlul kitab. Ginawa ng Propeta sallallahu pati yung ikasyam na araw, isnaman niya sa pag-aayuno bago yung ikasampung araw. So pinakamainam mga kapatid, kung hindi nyo kaya mag-aayuno ng ikasyam na araw at ikasampo, kahit doon na lang sa ikasampo. Pero bilang pagsuway sa nakaugalian ng sunna ng mga Hudyo, isinasama natin yung ikasyam na araw. Lahat ng mga tagapakinig natin, inshallah, sa ika-16 ng buwan na ito, siguro tatama ang Ashura. Tama? Sa kalendaryo? 16? Okay. So kung gayon, yung Tasua, 15, para isama natin, makukuha natin ang sunna ng Propeta sallallahu pagsasalungat doon sa sunna ng mga Hudyo na yung ikasampu ng araw ng Ashura lamang ang kanilang pinag-ayunuhan. Barakallahu fikum wa akhirna wa alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum